So, Major Hazel Asilo, ma'am, magandang hapon po. Welcome po sa Double B Insider. Magandang hapon po, sir, at sa ating po mga taga-subaybay, good afternoon po. Apo, at Happy Valentine's Day pa rin, ano? Extended, ika nga. Major, kumusta po ang monitoring po natin nitong nakalipas na araw? Araw ng mga puso, alam po natin, very busy ang mga operatiba ng NCRPO at iba't ibang mga distrito. So far po, naging mapayapa naman po ang ating pagdiriwang ng Valentine's Day sa buong Metro Manila. Wala po tayong naitalang major or high impact crimes na Oh, may kaugnayan po sa ating ginawang selebrasyon. Naging effective po yung ating police visibility, ganun din yung ating anti-criminality patrols sa mga pangunahing convergence areas. Ito po yung ating mga binantayang malls, yung mga parks at iba yan. pang places of convergence na mapinuntahan ng ating mga kababayan para mag-celebrate ng Valentine's Day. Ang isa lang na sabi nga nung iba, inulan daw yung kanilang pamamasyal. Kaya't Ta- kinailangan na lang sa mga mall sila magpasyalan. Tama po, nagkasubukan po kung sino talaga ang matatag, sino ang hindi patatalo sa ulan. Yun po Oo, yung naging laban kahapon ng ating mga kababayan na sumalubong or nagdiriwang po ng Valentine's oo, Day. sino ang hindi magpapakansel, ano? Tama po, Nag-cancel, sino ang wala. pinakamaganda na kahit ulan ay hindi mapipigil. Ayun sabi nga nun, ang haba ng buhok ng mga natuloy ang date kahapon. At isa pa ho, ma'am, ano, nitong mga darating na araw, sabihin na natin na very busy talaga ang dapat yung magiging yung visibility ng mga pulis matindi sa 17, lalong-lalo na hindi lang sa lungsod ng Maynila kundi sa mga komunidad na sabi natin maging dito sa Quezon City dahil dito malawak din yung mga Filipino-Chinese community. Kumusta po yung ginagawang preparasyon para pa rin sa seguridad ng pagdiriwang naman ng Chinese New Year? Ngayon pong Chinese New Year, meron po tayong kabuang 7,179 na personnel na ipapakalat po sa buong Metro Manila. Ilan po sa mga pangunahing activity areas natin tulad ng Binondo, Ungpin Street, yung Jones Bridge, Lucky Chinatown at Chinatown sa Quezon City, ay lahat po ito ilalagyan natin ng mga personnel para po sila po yung direktang mag-manage sa crowd control, route security at syempre yung ating pong agarang police response. Ayun, paano mapapatupad yung ano? Dahil kaakibat po ng pagsasaya sa mga ganitong mga komunidad, mga Filipino-Chinese, yung mga harapan ng mga negosyo po nila, meron talagang fireworks no? Kasabay nung mga lion at dragon dance. Paano po ang gagawin dito ng pulisya? Since ito naman po ay talagang part na ng selebrasyon, lalo po dito sa Manila, sa Chinatown nga po, ito po namang pagkakaroon natin ng fireworks at syempre yung ating mga lion at dragon dance at iba pang kanilang mga pagdiriwang ay yan naman po ay naiintindihan at kumbaga sinasabi natin exempted dun sa ating mga gagawin or ginagawa na mga ordinansa, ganun din dun sa ating mga pinapatupad ng batas. Pero syempre po, kailangan pa rin naman po na yung limits na kung hanggang saan lamang dapat gawin ay Mm. nasusunod. Ayun, paano mga deployment dito? Ito ba'y puro lahat naka-uniformadong pulis ang itatalaga o magtatalaga rin ng mga sinasabing mga hindi naka-uniforme bilang bahagi ng pagtataya ng seguridad? Yes po, kasama po yung syempre po yung ating mga police visibility na mga police, syempre naka-uniform po. Meron din po tayong meron po tayong mga non-uniform or mga Mm. naka-civilian po nating mga police para po sa intelligence monitoring natin. So, makakaasa po yung ating mga kababayan na kung hindi man po sila nakakakita lang na maka-asul, mga naka-goa or naka-patrol shirt, Oo. meron po dyan na mga, kumbaga, naka-deploy pa rin po na mga intel natin na magbabantay at magmamatsyag para po sa kanilang kaligtasan. Kaya wag silang mabahala baka sabihin bakit ala yung pulis dito nakaasul. Wala yung mga hindi pala, merong mga nakatalaga pero sabihin na natin ito'y bahagi ng kanilang pagmamanman, no? Kanilang pagmamonitor. At Yes po, para hindi naman tama po ganun kayo dyan. mga halata. At isa pa, ang bilis talaga ng pangyayari dahil patapos ng Chinese New Year, pagdating naman ng 18, kung di po tayo nagkakamali, ito naman para sa mga Katoliko ay isa sa mga sagrado at mahalagang petsa. Ang tinatawag po nating Miyerkules de Ceniza o yung Ash Wednesday. So, dito ba tuloy-tuloy, gaano karami ang i-deploy sa labas o malapit po sa mga bisinidad ng mga simbahan at mga katedral?
Yes po, para po sa Ash Wednesday, meron po tayong sapat na police presence sa mga simbahan at pangunahing lugar ng pagtitipon para po tsakin ang ating maayos at mapayapa at ligtas po na paggunita or yung ating pong pagpapaabo sa araw na Oo. yan. So makakasiguro naman po ang ating mga kababayan na kung kinakailangan po nila ng police assistance ay nandyan lamang po yung ating mga kapulisan. Yung pong mga malalaking simbahan po natin, lalo na po yung mga dinadagsa, lalo po sa Ash Wednesday, ay meron po Mm. tayong mga ilalagak po dyan ng mga police assistance desk. Ayan, kabilang na po diyan ang kwan, 'no, Manila Cathedral, dito sa Quezon City, ang Santo Domingo, ganyan, Quiapo Church. Yes po, yung pong ating mga malalaking simbahan na alam naman po natin na talagang dadagsain dahil yan po yung mga malalaking simbahan na makaka-accommodate po ng mas marami nating mga kababayan. Ayun, paano ma'am sa ibang mga headquarters magkakaroon din ba ng sabihin natin mga misa sa araw ng Miyerkules? Yes po, yung pong ating mga kampo dito sa Metro Manila, yung lalo po dito sa amin sa Camp Bagong Diwa, meron po magaganap na misa para po sa Ash Wednesday. So yung mga kapulisan po na mga Katoliko natin na mga kapulisan is maaari po silang dumalo ng misa bago po sila pumunta ulit ng kanilang mga duties. Ayun. So ang daming pagdiriwang, ano, tapos pagdating ng Wednesday medyo mga tahimik na selebrasyon, mga spiritual activity sabi nga. Pero pagdating naman ng after a week, 25, ito'y sabi na natin isang malaking pagdiriwang ang EDSA People Power kung saan nakilala po ang Pilipinas sa pagsusulong ng isang napakapayapang revolusyon o yung tinatawag natin bloodless revolution, people power sa kabaan ng EDSA at meron na nga hong mga ikinakasa na mga pagkilos, no, sa iba't ibang mga grupo mula simbahan sa mga kolehiyo at iba pa. Ano po yung mga magaganap na mga sabihin na natin mga meron ho ba mga kuwan na nakaset din na mga meetings para lalong maplantsa itong mga paghanda sa 25 ng Pebrero? Yes po, meron po tayong mga sunod-sunod na meeting, hindi lamang po within sa amin dito sa NCRPO, sa PNP, maging po dun sa mga organizers at mga grupo na ang sinasabi po magkakatipon po sa February 25. Kasi alam naman po natin, since nag-announce sila na hindi lang itong ating 40th anniversary ng EDSA Revolution ang isi-celebrate, kundi parang isasabay na rin po nila yung ating 3rd trillion peso march. So, Mm. isa po yun sa ating pag-uusapan, pagmimitingan para po mailatag natin yung atin pong security plan at syempre yung pong koordinasyon sa kanila para malaman po kung anong oras yung kanilang programa, yung kanilang pong estimated crowd at syempre kung ano po yung mga dapat nating gawin lalo na po doon sa pagsisecure ng kanilang mga permits. Ayun, ayun kinakailangan din ng permit. At isa pa ma'am, syempre ito'y EDSA. Kahabaan ng EDSA, napakarami, libo-libong mga sasakyan po ang bumabiyahe diyan. Sa panig po ng pulisya, ano po ang initial na plano? Ito yung buong EDSA ba ay ibibigay sa mga realista o meron lang hangganan para kahit paano naman itong EDSA ay magamit pa rin ng mga motorista sa maghapon? Gaya po nung mga nakaraan natin mga pagtitipon dito sa area ng EDSA, meron pong lugar na kumbaga pinapagamit po sa kanila. At Oo, syempre, yung mga motorista po natin, wala naman pong ibang posibleng daanan daanan. Mm. maliban po dyan sa area na yan. Kaya po, magbibigayan po yung ating mga magkakandak ng kanilang pagtitipon. Ganon din po yung ating mga motorista. Kung kaya po, isa po yan sa pag-uusapan sa aming mga coordinating conference kasama po ang MMDA. Ganon din po yung LGUs natin para po matsak na wala pong maaabala at lahat po ay mapagbibigyan sa araw ng February 25. Ayun, nabanggit niyo po yung mapagbibigyan, Major Asilo, ma'am. Ibig bang sabihin nito walang haharanging mga magmamarcha sa panig ng pulisya? Regarding po dyan sa pagmamarsya, yan po ay pag-uusapan natin kasama po yung mga coordinators natin at yung mga organizers po nitong ating mga grupo na makikiisa dito sa mga pagtitipon natin sa February 25. So, ililinawin po natin sa kanila yung kanilang mga pagmumulan kung halimbawa man po na may pagmamarcha sila mula sa Mm. kanilang convergence areas papunta po dito sa EDSA. Ayun, kailan po magaganap itong napakahalagang mga inisyal na pagpupulong, Major?
By Tuesday po may nakaset po tayo na meeting. So malalaman po natin kung magjo-join na po dito yung ating mga organizers para po malaman ang kanilang mga plano at maisama po yan do sa ating ilalatag na security plan. Ayun, kasama ho ba sa isi-secure bagamat napakalayo po ng makasaysayang Don Chino Roses Bridge o ang Mindiola? Kasama po yan dahil alam naman po natin na every time po na may mayroong magaganap na mga pagtitipon, kung sa EDSA man po yan, ay laging isinasabay yung kanilang pagtitipon or yung kanilang pagrarally dito sa may EDSA, sa may Menjola, kung kaya po isa po yan sa ating lalagyan din po ng tao. Lagi naman po natin yan dinedeployan ng ating mga personnel. Major, meron ho bang namomonitor na anumang sabihin na natin matinding banta sa seguridad para sa araw ng 25 ng Pebrero? Sa ngayon po wala naman po tayong namomonitor na banta, pero patuloy po yung ating pag-gather ng ating mga information para po masiguro na kung meron pa mampong mga concerns na biglang mag-arise sa araw na yon ay napaghandaan po natin. Ayun, kapag nagkakaroon ng pagtitipon, naalala ko lang po, Major, doon sa Rizal Park o baging dito sa ibang bahagi ng EDSA, yung mga natapos na mga pagkilos, isa sa mga naging requirement sa panig po ng PNP na sana yung mga dadalo ay kung meron man silang bag o kung wala naman talaga, wag na magdala ng bag na kung wala silang kailangan na bitbitin, wag nang magdala ng bag at gumamit kung sakasakaling may bag ay yung mga transparent. Ito ho ba ay ipatutupad din ngayon? Yes po, isa po yan sa ating ipinapanawagan before po ito magaganap ng mga pagtitipon. Kung hindi naman po ninyo kailangan magdala ng bag, since ano lang naman po yan, magtitipon lamang kayo, or kung dadala man ng bag yung transparent at makikita na agad ng laman para po hindi na po kayo naaabala or nasisita, para po i-check pa kung ano yung mga laman ng inyong bag. Wag na po yung malalaking bag na parang hindi na tayo uuwi ng bahay sa sobrang laki. I-check po yung mga bags na yan para na rin po sa kasiguraduhan at kaligtasan po ng lahat ng dadalo sa mga pagtitipon. Ayun, papayagan din ho bang makapasok, sabihin na natin, yung mga grupo, sabihin na natin mga grupo ng mga manggagawa, ng mga mangingisda at magsasaka na manggagaling sa mga karatig na probinsya. Sila ho ba ay papayagang makapasok po dito sa Metro Manila at makisali dito sa mga iniuumang na kaliwat ka ng mga pagkilos? Kung ang kanila pong grupong kinakaaniban ay meron pong kaukulang permit, sila po ay papayagang makapasok. Pero syempre po meron po tayong mga sinusunod na mga patakaran, lalo na po kung halimbawa ang sasakyan nila makikita natin na mga kolorum, yung mga ganun po. So kung doon pa lang po ay may paglabag na, dapat po ayusin na po natin agad para po yung pagpunta po nila dito ay hindi na po sila maaabala. Ayun, mukhang lahat ay dating nang napag-usapan eh. Baka meron pa ho tayong nakalimutan at nais po ninyong maipaabot, maiparating sa ating pong mga kababayan kasama dun sa mga lalahok at yung mga hindi man lalahok hindi man kasama sa kilos sa protesta o sa pagdiriwang sa darating na 25 ng Pebrero, Major. Yes po, panawagan lamang po namin sa pangunguna po ng aming Regional Director, si Police Major General Anthony Abirin. Pinagtitibay po ng NCRPO ang buong kahandaan namin upang masiguro ang ligtas at maayos na pagdiriwang. Hinihikayat po namin ang publiko na makiisa, sumunod sa mga patakaran at maging mapagmatsyag. Patuloy po kaming magbibigay ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Muli, Police Major Hazel Asilo at happy Valentine's Day pa rin na pahabol. Thank you so much, Major. Maraming salamat po.